Kung naghahanap po kayo ng all-rounder smartphone sa may around 11K po na presyo pagka naka-sale, I think napakaganda pong i-consider nitong smartphone po na to ngayon. Display pa lang po, meron po siyang Corning Gorilla Glass Victus 2 ng protection with 3 years po na major Android updates. Naka 200 megapixel na main camera, naka Dolby Atmos po na speaker, saka po naka 90 watts sa wired fast charger. At tigit po sa lahat, dating kulang 20K po yung presyo ng smartphone na to. Pero ngayon po, nakuha ko po siya ng kulang 11K lang. Ito nakaraang 11/11 sale at sobrang mura na nga po niya at sobrang ganda po ng specs. Ito po ang Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Talagang hinintay ko po muna na magbaba po yung presyo ng smartphone na to para po madali na po siyang i-recommend at madali na pong gawa ng video itong smartphone po na yan. Dahil nga po sa mawawang presyo na. Saka kung sakalin balak nyo pa nga pong bumili ng Redmi Note 15 Pro, wag na po guys. Ito na lang po yung coding natin. Dahil overall na specs po niya, mas lamang pa po itong last year model compare nga po sa may bagong model. Tapos yung presyo nga po ng dalawang smartphone na yan, halos magkadikit na nga po guys. Syempre dito na po tayo sa dating mahal, pero meron pong magandang specs, pero bagsak presyo na nga rin po ngayon. Kaysa makipagsabayan po tayo sa mga bagong labas sa mga smartphone, pero yung specs naman po na makukuha natin, hindi nga po ganun kaganda. Processor pa lang po, Dimensity 7400 nga po si Note 15 Pro, habang Snapdragon 7S Gen 3, itong Note 14 Pro Plus. Kaya kung gaming lang po, at overall na performance po ang gusto natin, itong last year model po yung mas maganda ngayon. Hindi lang po dyan guys, even po sa may display, pati po sa camera, at saka po sa may charger niya, mas lamang po guys itong Note 14 Pro Plus. Ang lamang lang po ng bagong version, mas malaki nga po yung kanyang battery. Compare nga po dito sa may last year model. Sa build and design po niya, parehong meron po siyang Gorilla Glass 7A na protection sa may front glass, saka po sa may back glass ng smartphone na to. Tapos meron pa nga po siyang IP68 na ratings dito, water and dust resistant. Medyo fingerprint magnet nga lang po yung likod niya, kaya mas okay po kung maglalagay po tayo ng case sa kanya. Itong camera po niya guys, meron po siyang triple camera setup dito, isang 200 megapixel na main camera, isang 8 megapixel na ultra wide, saka po isang 2 megapixel na macro lens. At least po, walang fake camera po sa may camera ng smartphone na to. Well guys, wala akong masasabi sa may camera ng Redmi na smartphone na to. Itong Pro Plus po talaga, ang meron po mga magandang mga camera sa mga smartphone ni Redmi. Napakalinaw niya at napaka-detail pa rin. Kahit zoom natin yung mga picture natin guys, malinaw pa rin. Well, dito nyo po siya mas ma-appreciate pagka madilim. Hindi siya tulad ng ibang mga smartphone po na bigla po nagiging malinaw pagka bumadilim yung mga kuha natin. Dito pong kuha ng Redmi Note 14 Pro Plus. True to life po yung kuha ng camera niya. Kung ano po yung nakikita natin sa may totoong buhay guys, yan po yung pinaka-picture quality natin. Kaya talagang maganda rin po kung mga night shots nga po yung mga gagawin natin dito. Yung mga maliwanag po, given na po yan. Maganda po talaga yung picture nga pagka maliwanag. Kahit nga mga murang smartphone guys, medyo maganda na po yung makakuha pagka po maliwanag yung lugar syempre. Pero ibang usapan po, pagka po madilim na yung pipicturean natin. Kumbaga nakadepende po sa atin guys kung ano po yung gustong camera natin dito. Itong camera nga po ni Redmi is more on natural photo po siya. Compare po sa ibang smartphone na nagiging matingkad po yung kulay niya na hindi na nga po color accurate sa totoong buhay. Saka kahit i-zoom pa natin guys yung pinaka mismong picture natin na merong 5x zoom, still malinaw pa rin po siya. Sa video pala meron po siyang 4K 30fps sa video. Yan po yung sample natin. Magandang mic na lang po yung kulang. Pwede nyo na po ipang video at ipang camera itong Redmi Note 14 Pro Plus. Lagay nyo lang po ng Holyland na mic yan, okay na po yan guys. Para panggawa po ng content. Tulad po nitong buong video natin guys. Lahat po ito guys is nirecord ko po dito sa may Holyland na mic natin. Yan po yung pinaka quality po ng mic natin guys. Napakaganda po niya. Ito po guys yung sample ng front selfie camera natin guys. Meron lang po siyang 1080p saka 60fps nga po na video. Ito po guys yung pinaka sample ng video natin. Mic na lang po talaga yung kulang. At yung naririnig nyo nga po ngayon, galing po yan dito sa may Holyland na gamit ko po ngayon. Napakaganda po niya talaga. Kaya overall po guys, kung gusto nyo nga po ng magandang display, magandang build quality, magandang camera, hindi po kayo mabibigo. Dito po sa may Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Dahil dati po napakamahal ang presyo niya. At dahil nga po, mag-iisang taon na siya, bagsak presyo na po yung smartphone na to ngayon. Brand new nga po pala itong Redmi Note 14 Pro Plus natin guys, nung binili ko po siya. Naka-Android 14 lang po siya out of the box. Pero after ko nga po i-connect siya sa may Wi-Fi, meron po siyang agad na update na makukuha tayo para po sa may Android 15. Diyan tayo hindi mabibigo kay Redmi guys. Sigurado po ang software update sa kanya.
Compare po sa ibang smartphone ni Transsion, yung ibang smartphone po nila guys is yung maabutan ng 1 taon. Pero wala pa rin pong Android update na natatanggap. Pero dito nga po Redmi, lagi pong updated dyan. Naka-Xiaomi HyperOS to guys. Pero ito po yung klase ng HyperOS na walang Bluetooth. Kaya mas stable po siya at mas mabilis gamitin. Compare nga po sa mga global release ng mga smartphone ni Xiaomi na meron po mga ads na lumalabas at napakarami po mga Bluetooth. Pero dito nga po, dahil nga po naka-China ROM siya, ito pong HyperOS natin, napakalinis ito guys. Dagdag ko na nga rin po pala, ito pong mobile data speed natin is naka 5G po siya sa lahat ng network. Yan guys, so napakabilis niya. Snapdragon 7S Gen 3 nga po guys yung kanyang processor. Same po ng ibang mga mid-range na mga smartphone na lumabas nga po ngayong taon sa halagang mga 20K na presyo. Tulad nga po ng nating Phone 3A na meron na rin pong malaking discount ngayon. Pero mas mura pa rin po itong si Redmi, compare nga po kay nating Phone 3A. 1 hour po na mobile legends dito, umabot lang po siya ng 38 degrees Celsius. Yan lang po yung naging temperature natin. At nabawasan nga po siya ng 12% sa may battery niya. Basic na basic lang guys ang Mobile Legends dito. Kaya kung sakaling yan po yung hilig nyo, yan po guys, napakaganda niya. Sa Delta Force naman po, meron lang po siyang ilang mga frame drop sa kanya. Dahil nga po sinagad ko po yung kanyang graphics. Pero nagkakaroon lang po siya ng konting frame drop pagka po nagkakasabay na ng nakaputukan guys. Pero sa tingin ko po, mas okay po na kung maglalaro po kayo ng Delta Force, medyo ibaba nga po natin yung graphics niya para po mas maging stable at mas maging maganda po yung gameplay natin. Pero dito nga po sa may ultimate na graphics, kaya naman niya. Sadyang meron lang po mga noticeable na konting frame drop sa kanya. Pero manageable naman. At I think mas magiging okay nga po yan kung ibababa po natin yung kanyang graphics. Dahil hindi rin naman po advisable na ilagay po natin sa misagad na graphics itong Snapdragon 7S Gen 3. Dahil nga po pang mid-range na processor lang po ito. Malalaro lang naman natin guys ang sagad na graphics po ng walang lag. Pagka po yung Antutu score natin, yung maabot na nga po ng 1.5 million pataas. Dahil itong si Redmi nga po is nasa 1 million lang po yung kanyang Antutu score. Pero magre-reklamo ba tayo guys? Para po sa around 11K nga po na pagkakakuha ko sa kanya, I think hindi na po big deal yan. At lalo pa guys, kung di naman kayo nagde-Delta Force, I think di na po problema yan. 8% pala yung nabawas sa kanyang battery. At umabot lang po siya ng 43 degrees Celsius sa may temperature niya. Sakto lang po yan guys, para po sa 30 minutes sa gaming sa kanya habang naka-mobile data. Dito naman po sa may Wuthering Waves, nasa around 30 FPS nga po yung gameplay natin. Stable naman siya dyan guys. At same nga po sa may Delta Force, magiging mas smooth nga po yung gameplay natin kung may bababa nga po natin yung kanyang graphics. At siguradong aabot pa yan sa 60 FPS po na gameplay. Pero kung isasagan nyo nga po yung graphics niya, 30 FPS lang po yung magiging gameplay natin. Saka po sa may temperature natin, 43 lang din po yung inabot sa kanya. At 12% po yung nabawas sa kanyang battery sa 30 minutes nga po na gameplay habang naka-mobile data pa rin. Sinubukan ko din po itong bagong game na Bleach. Anime po ito guys. Sagad din po yung kanyang graphics. At kitang-kita nyo naman kung gaano pong kasmooth ang gameplay natin. Nasa around 60 FPS po siya. At 11% lang po yung nabawas sa kanyang battery. Hindi rin po siya sobrang uminit. Dahil 42 degrees Celsius lang po yung naging temperature niya. Ito po talaga guys yung panahon ng marami po mga nakasilang mga smartphone ngayon. Kaya wag po natin sayangin yung malaking discount po na makukuha natin ngayon. Tulad nga po dito sa may Redmi Note 14 Pro Plus. Maghintay lang po kayo ng 12/12 guys na sale. Sigurado magmumura pa po yung smartphone na to. At baka umabot nga po ulit ng around 10,000 lang. Kaysa po bumili tayo guys sa mga bagong labas na mga smartphone na mahal pa nga po yung presyo. Tapos yung specs po na makukuha natin hindi po ganun kaganda. Katulad po ng mga ganong klase ng smartphone na 1 taon pa lang po siya guys. Pero yung specs po na makukuha natin at yung baba po ng presyo niya, hindi po kayang tapatan ng mga bagong labas ngayon. Kaya kung sakaling balak nyo nga pong bumili ng mga smartphone ngayon at galing nga po kayo sa mga mid-range ng mga smartphone, lalong-lalo nga po sa mga low-end, mas okay po guys. Ang tingnan nyo po mga smartphone is yung mga last year model. Doon po tayo makakakuha ng magandang specs pero sa mas murang presyo pa kaysa po sa mga bagong labas. Bagong labas lang sila pero yung presyo mahal pa at yung specs hindi pa ganun kaganda. Meron po tayong link guys ng smartphone na to kung saan po ako umorder. Palike ko lang po yung video natin. Thanks for watching.